Hello guys! Kamusta po kayo? Ngayon ay nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video po, nandito po tayo ngayon sa client po natin sa Pampanga. So ito po ay from US po sila. Tapos matagal na po ito nagpa-ocular sa amin. And ngayon po maglalagay kami ng cortina. Ngayon po yung bahay po niya is talagang bagong-bago pa po at napakaganda po. No? And aside po dito, meron din po kaming another project din. Still Pampanga po yan. Sa Santa Rita naman. So meron din kami lalagyan doon na bungalow house. So ito pong dalawang bahay, same color sila ng kulay na nagustuhan. Smoke po yung ipapalagay nila. Ngayon, dahil nga po nagdagdag ako ng tao para ma-accommodate ko po talaga lahat. Ayan, dalawang project po tayo. So from here sa San Fernando, mamaya po pupunta tayo ng Santa Rita, Pampanga naman para i-check po yung mga gawa ng mga installer natin. So, share ko lang po mga ka-viewers, no, sa mga nanonood po na beware po talaga kasi ngayon po, meron ako mga na-encounter po na mga kamag-anak, then mga kaibigan, na naghahanap po na nagkukortina, na which is nakikita nila ako. Then, ang nagiging usapan po is kung pwede silang bigyan ng komisyon, o kaya pwedeng taasan yung amount ng project para magkaroon sila ng, for example po yung isa, makakulimbat po siya ng 100,000. Sadly po ito ha, talagang totoo po ito, kapatid pa po siya nung client na gusto po magpatong ng 100,000. So ako po kahit hindi ko na po maklose yung project, okay lang, wag lang po ako gumawa ng ganong bagay, yung mandadaya po ako sa presyo para lang, ayun, magkaroon po ng benefits yung kapatid. Yung commission naman po, for example, kaya naman namin magbigay, kami na lang. Wag lang din namin ipapa-shoulder sa client kung meron po mga referral. Pero yung ganun na talagang nag-i-inquire pa lang sila, magkano commission namin, pwede ba namin patungan, ay ganun po. Di tayo pwede sa ganun. And again, sa mga viewers natin na abroad, from abroad, ingat po kayo ha. Kung pwede mag-direct na lang po kayo sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, o kaya po ayan na po yung phone number ko. Kontakin nyo na lang po ako directly para po, ayun, wala po mga panloloko pong maganap at maiwas scam po kayo at ma-overprice. Ayan. So ngayon tara, baba na po tayo at ipakita ko po sa inyo yung ginagawa nating project dito. Para po sa mga bago nating viewers, ang gamit po nating fabric is original Korean blackout po, made from Korea again. And ito naman po yung color na ilalagay natin is smoke. Makalipas po ang ilang oras, ito na po ang ating finished product. Para po sa sukat nitong long curtains na ito na po yung nasa screen. Kung napansin nyo po, pag naglalagay tayo ng cortina, siksik at hindi po tipid sa fabric. And maganda po talaga yung pagkaka-S-fold. Ito po yung malapitan na shot and top view. Sa unang quotation po, hindi po kasama ang dining pero ang client po ay nag-decide palagyan na po yung dining kasi nagustuhan niya po yung curtains natin. Kaya on the spot po, ginawa po namin ito. Buti na lang may sobra kaming tela, no? Dito naman po tayo sa master's bedroom. Sa sliding door po naglagay tayo ng cortina dyan. Kung napansin niyo po, empty pa po yung dito banda sa may bed frame. Kasi po nagdadalawang isip pa po yung owner kung blinds or cortina po yung ilalagay. Kung blinds po kasi, magiging dalawa po yung nakasabit sa bintana niya. Pero kung gagawin natin cortina, ang plano ko po wall-to-wall finish para isa lang po yung nakasabit. Then both side po may panel. Ngayon po kasi undecided pa siya kaya po na-remain po yung sa kwarto po niya. Yung mga yan. Tapos po mga ka-viewers, ito po yung ceiling niya. Cement look po yung paint. Then sa gilid naman po ng kanyang mga ceiling ay color black po. Tapos po, napansin ko yung tiles niya, matte finish po ito na 60 by 60. Ang sarap pong tapakan sa paa. Yung vibes po kasi ng bahay ng client is may pagka-industrial daw, kaya ganyan daw po yung design. Anyway mga ka-viewers, once nakapag-decide yung client, possible babalik po tayo dito. Again, ito po yung itsura ng kurtina natin sa malapitan. Ang kulay po niyan is smoke.
Then type ko din to kanyang bed frame. Minimalist lang po yung design. Hello guys! Ngayon continue lang natin yung vlog, no? Kasi kahapon, di ba, dalawa yung project natin. Meron po sa San Fernando and meron sa Santa Rita, Pampanga. Ngayon, hindi tayo nakapunta ng Santa Rita kasi nagpadagdag sila ng kurtina, and yung sa San Fernando, nagpadagdag din po ng kurtina. Not sure kung try lang nila yung kurtina natin or talaga naguluhan lang sila kung gusto nila ng blinds or curtains. Ngayon po yung sa San Fernando, ang pinagkaiba kasi hindi masyado nabasa yung quotation, wala pa yung dining niya sa quotation, kaya ay nagdagdag kami ng curtains doon. Then sa Santa Rita naman ay sabi nung asawa, kasi mag-asawa po yan, si Man saka yung wifey niya. Yung wifey gusto ng blinds pero yung asawa curtains. Pero nung nilagay na po namin curtains, nagbago isip nila, mas maganda daw talaga yung cortina. So pupunta tayo ngayon doon para i-check yung mga kahaba na nilagay at yung ilalagay pa natin ngayon. And share ko lang sa inyo guys na ito na yung salamin natin, dumating na. Bali sa on days ko to nabili, tapos ayun nga guys, meron pala tong warranty. Pag wala, covered pa siya pag yung lente ay hindi na siya sa mata mo fit, pwede mo ipa-warranty, free lang, wala ka talaga babayaran. Kaya ayan, at least nagamit ko ulit yung salamin ko. Ngayon naman dito tayo sa Japan Surplus bago tayo pumunta ng Santa Rita, kasi titingin ako dito ng mga pang-decor sa ating office. Yung mga medyo okay lang kasi naghanap lang ako ng mga budget friendly guys. So tingin-tingin tayo, samahan nyo lang ako ha. So ayan guys, tara tingin tayo sa kanilang store. Kuha tayong basket, meron naman pala. Ito, para mas type ko to. Para nakakasosi yung mga ganito. 100 pesos. May takip pa siya. Lagyan pa ito ng patis. Parang, ay wag na to siguro. Maraming cabinet dito guys. So, soon nga mag-tour tayo dito. Para nakakatuwa mag-tour ulit sa Japan Surplus. Nag-tour na tayo dito dati guys eh. Mga sofa. Ayun, kita mo na sofa na to. Magkano to? 6,800. Big price down. Okay pa tong gray oh. Pwede na tong gray. Cute ng shape niya. Yan. Parang cute naman ng mga ganito. Kaya lang, di ba ito nabubuhay pagka ano? Pero ang cute nila, type ko siya. Kahit ito lang, oh. Ganda ako. May napalad nga sa TikTok sa mga pang-decor niya sa interior. Ito yung mga nilalagay nila na frame, mga Japan Surplus. Meron din kasi maganda gaya nitong painting na to. Ang ganda niya. Parang ganda ilagay sa wall ko to. 850. Parang type ko siya. Ang ganda ng color palette. Ganda, oh. 850 guys. Guys, yun nga, kung gusto nyo mag-tour tayo dito, gawa tayo ng tour nila dito. Ang cute na itong elephant. Magkano kaya? 430. 430 to guys. Mga pang decor nila. Parang wala pa akong nakita medyo pasado. Magkano kaya to? Ang cute na ito, oh. 180. Ano kaya to? Parang galing ng Egypt. Ay, 2.5 guys. Ang mahal din. 2.5 to. Buti 2.5. Guys, ano no? Kahit surplus, may presyo talaga. Pero ganun siguro talaga yung ano. Paano kikita yung business kung di lang tutubuan. Guys, bali ayan, nakabili na tayo sa Japan Surplus. Ito yung mga nakuha ko. So, hindi na ako kumuha na pala ng vase kasi napagtanto ko puro vase na dun sa office. Ayan, ito lang yung nagustuhan ko guys. Parang mga doll. Siguro naman maganda na to ilagay doon. Para may ano lang, something na mga nakatayo doon kasi malalaki yung mga shelves natin. Take 50 lang to guys. Tapos, yung pinakita sa inyo kanina na ito. Hindi ko alam ha kung mayroon ba nakasanib sa mga ganito. Pero, ayan lang guys. Natuwa lang kasi ako sa kanilang cute nila. And, matataas na rin. Kaya,
for sure kakainin niya na yung space ng shelves natin. Sana pala binili ko ng isang dal, no? Puro dal na lang. May isa pa dun eh. Ito kasi parang walang connections dun sa isa. Papalit ko kaya to, no? Yung puro dal na lang siguro. Sige, kunin ko na isang dal. Sige guys, tanggalin na natin tong isa. Balik lang ako saglit ha. So ayan. So di ba ang bilis lang natin mag-isip. So ito yung isang dal. Tapos ito yung pangalawa. Then wait lang, paano ba to? Ito yung pangatlong dal. So gumastos tayo ng 150 pesos para sa mga to. Yan lang, cute lang nila. Mamaya lalagay na natin sa office guys. Tatanggalin ko lang alikabok niya. Diba? And now guys, nandito tayo sa office. So, katapos na natin maglinis. Bago tayo pumunta dun sa ating project sa Santa Rita, pakita ko lang sa inyo yung binili natin para dito sa office. So, kanina, ayun, di ko lang pinakita sa inyo kasi 2 hours ko nag-assemble ng Lotus pendant light. So, ito nabili ko to sa TikTok. Tapos, nagkakalaga lang to ng 300 plus. Included na yung shipping fee dito sa bahay. So, parang nasa 200 plus lang to sa TikTok. Ang ganda niya, oh. Tapos, guys, dito ko siya planong ikabit. Kasi ang boring ng center lights ko dito, talagang plain lang na ilaw. So, at least, may pagantong effect, di ba? Para magmukhang syala. Pero, guys, in fairness, hindi halata. Nasa 300 plus lang to, pero socially na siya. So, abangan nyo yan, guys, kasi papakabit ko to sa bayo ko. At di ako marunong magkabit. Ito, yung ating modular cabinet. Ayan. Hindi ko pa napupuno. Maglalagay pa tayo dyan. Kulang pa talaga. Ang dami ko pa dapat ilagay dyan. Mga documents or anything. Pero ito guys, yung nabili natin sa Japan Surplus. Dito sila. Ayan. Diyan ko nilagay. Diba sabi ko sa inyo, tama lang yung height nila. Bagay naman guys sa diba? Sa ganito, sa ating shelves. Ayan. Anyway, itong cactus nabili ko to sa Wilcon. Basta ganun guys, marami pa talagang gagawin. And ngayon, tara kahit maulan, punta na tayo ng Santa Rita. At andun na po yung mga tao natin nag-i-install na. So, let's go! And now mga ka-viewers, nandito na po tayo sa bahay ng ating client from Santa Rita, Pampanga. So ito po nilagyan namin ng cortina is bungalow house naman. Tapos ito na rin po yung ating finished product sa living area. Kung napansin nyo po, ang ganda po ng curtain box nila. Pasok na pasok po ang ating cortina. Kasi po, ang naging sukat po ng curtain box nila is 7.5 inches po yung width at 5 inches po yung depth. Kaya, ayan, ipasok po natin yung curtains. And share ko din po mga ka-viewers itong tiles nila. 60 by 60 po ito na marble design po. And kung napansin nyo po yung TV console nila, ang gumawa po niyan si KM Modular Cabinet. Actually, halos po ng cabinet nila si KM po ang gumawa. And ito naman po yung pinadagdag sa atin, yung sliding door dito papunta sa kanilang lanay. And dito po sa kanilang dining area. Alam niyo po ba mga ka-viewers, nung una kasi, plano po nila ipa-vertical blinds yan. Pero po talaga yung dining area nila, for example, may curtain box, ideal po talaga na cortina yung ilagay. Anyway, ang ganda po ng kanilang dining set, talagang bumagay po sa curtains natin. And lalo na po yung kanilang pendant light, kasi mas naging social po yung bahay po talaga nila. Elegant po talaga. Ito po ang nakikita nyo sa kitchen nila. Again, si KM Modular Cabinet po ang gumawa niyan. Yung quartz, lahat po nakikita nyo, si KM po yan. Ganito po yung back view ng kanilang counter bar. Meron pong pull-out drawer and wine rack. Then tour ko po kayo sa kanilang kitchen. So dito po mga ka-viewers, white gloss yung kanilang mga modular cabinet. Then meron na din po mga appliances yan, built-in oven, built-in microwave, and knock-knock door po na LG po na refrigerator. So ito po yung itsura ng cabinet sa malapitan, talaga po makintab. And tignan nyo po yung pagkakagawa pulido talaga. Sa pagmamodular po kasi mga ka-viewers, meron din kasi mga type of woods. May class A, may original, kaya ayan, si KM po kasi mga original po yung gamit niya, kaya tingnan nyo po yung tabas, yung pagkakagawa talagang pulido. Hamden po yung brand na kanilang appliances dito. Tapos po yung induction, Whirlpool, then yung range hood, Hamden po ulit. Nakakalakata quartz na rin po ang kanilang countertop at backsplash, and meron na rin tong light effect po sa ilalim ng cabinet. Ayan. Tapos po, try natin mag-open ng cabinet para mas ma-appreciate nyo po.
Yung pull-out drawer po nila, ito po ay soft close na. Ayun. Then dito po sa counter cabinet, meron na rin po mga kitchen organizer yan, gaya neto. Galing, no? And meron na rin po sa mga paglalagyan ng condiments, ganyan. Ito pong gamit ni KM, mga Happily po brand yan. And again, ito po yung itsura again ng kanilang kitchen. Ganda. And baka magustuhan nyo rin yung kanilang altar, mga ka-viewers. Ang ganda po ng pagkakagawa. Alam nyo po ba, ito po nakita nyo si Papa Jesus. Ito po ay solid wood. At ito po ay nabili sa Betis. Nagkahalaga po yan ng 45,000 daw. Gusto ko lang yung kanyang pagkakapwesto at pagkakagawa talaga ng interior ng altar nila, no? Social. And ito naman pong cabinet na ganito. Yung glass ang cover, si KM Modular po ang gumawa niyan. Kung type nyo po at nagustuhan, ayun po, magpagawa po kayo kay KM. Ilalagay ko po yung contact details po niya sa ating description box. And kung nagustuhan nyo naman po ang aming cortina, mag-inquire na po kayo sa aking Facebook, Billy Toledo Vlog, para pag-usapan natin kung paano po natin pagagandahin ang inyong dream house. Again, maraming salamat po sa pananood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!